ang iyong nararanasan. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. Araw ng Sabado, February 28. Binabati ko po kayong lahat na naka-tune in sa ating programa na Journey in the Word. Day 36 na po ngayon.
Ayun, gusto ko pong ibahagi sa ating lahat ay tungkol sa dalawang tao. Ngunit bago ko simulan, ay nais ko pong tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na dili-dili ng iyong salita, Panginoon, lumapit sa iyo at magkaroon kami, Panginoon, ng wisdom na sumunod sa iyo at malaman namin ang katotohanan sa likod ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, at sa pagsama mo sa amin sa dakilang araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig. Pagpalain mo, Lord God, ang mga tao na may puso na naghahanap sa iyo, Lord God. Yung kauhawan, yung kagutuman sa iyong salita, Lord God, ay paranas mo sa bawat isa sa amin. At mapuspos kami ng iyong banal na spirito sa pag-unawa at sa pagkilos, Panginoon, sa pag-a-apply nito sa aming buhay. Maraming salamat. Bless us everyone, Lord God. At kami, Panginoon, ay maging matagumpay sa araw na ito, Lord God, at sa mga susunod pa. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, nais kong ibahagi sa ating lahat ay tungkol sa dalawang tao na kilala natin sa Bible. At walang iba ito kundi si Saul at si Solomon. Si Saul ay kilala bilang hari na unang hari ng Israel na kinalugdan ng Panginoon. Sabi doon sa 1 Samuel chapter 9 hanggang 31, hanggang chapter 31 ay nandun yung about sa kanya, and lahat ng tungkol sa kanya ay nakasad doon. Pero ang babasahin ko na lamang ay yung sinabi ng Panginoon after niyang gawin or after niya na sumuway sa Panginoon. Pero bago yun, di ba, ang kwento ni Saul ay siya ang kauna-unahang piniling hari ng Diyos galing sa lahi ni Benjamin. And si Saul ay ang pinakagwapong lalaki at saka pinakamatangkad na lalaki na galing sa lahi ni Benjamin. Sa buong Israel, siya ang pinakamatangkad at pinakakaiba. Parang kung sa atin, siya yung foreigner na pogi. Pero nung time na yon, naging pasaway ang mga Israelita at nagkaroon ng bagong hari dahil humiling sila sa Panginoon na bagong hari. And sabi ng Panginoon sa kanila, mga pasaway ang mga Israelita at hindi sumusunod. Kaya sinabi niya, sige, bibigyan ko kayo ng bagong hari na susundin ninyo. At walang iba nga ito kundi si Saul. Sabi doon, sa 1 Samuel chapter 13, sabi doon, si Saul, ang unang hari ng Israel, sa simula ay mapagkumbaba siya talaga and pinili siya ng Diyos. Ngunit dumating din yung pagkakataon na siya ay sumuway at dahil sa kanyang pagsuway ay nawala sa kanya yung kaharian na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Diba? Magkakilala noon si Saul at si Samuel. At si Samuel ay isang propeta ng Diyos na kilala sa buong Israel. At sinabi ng Panginoon, meron akong pipiliing isang tao, isang lalaki na matangkad at siya ang pinili ko na maging pinuno ng Israel. Ayun, at
talagang si Saul ay kapag tumayo sa karamihan ay siya ay kapansin-pansin. Siya ay matangkad, maganda ang pangangatawan at itsura. Siya ang pinakamagarang lalaki doon sa buong Israel. Kaya naman hindi hindi sumang-ayon agad ang buong Israel sa kanya, and siya yung pinili ng Panginoon para maging hari nila. Ayan, pero ito yung kwento ng story nila sa mga hindi nakakaalam. Si Saul ay inutusan ng Diyos para salakayin ang mga Amalekita. At ang mga Amalekita ay yung mga tao sa paligid ng Israel na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At inasusuklaman ng Diyos ang mga Amalekita dahil sa paggawa nila ng kasamaan at sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, nais ipalipol ng Panginoong Diyos ang kanilang lahi at si Saul yung inutusan para gawin ito. At nang sinabi ni Saul na siya ay susunod, agad niya sinalakay ang Amalekita at nagkaroon siya ng pagtatangi. Nais niyang agad niya sinamsam yung mga tupa at baka ng mga Amalekita. Ngunit itinira niya yung mga pinakamagagandang matabang lahi o may malusog na lahi ng baka at sinamsam yung ibang kayamanan at nais niyang ihandog sa Panginoon. Pero ang utos ng Panginoon, ubusin lahat or lipulin lahat ang mga Amalekita at lahat ng ari-arian nito. Yun yung utos ng Panginoon kay Saul na nasuway ni Saul. Diba? Kung makikita natin sa kwento, sumunod naman si Saul pero merong pagsuway na naganap. Kaya nagkaroon ng sama ng loob yung Panginoon. Nagalit ang Panginoon kay Saul at sinabi niya kay Samuel, nanghihinayang siya sa pagpili niya ng hari. Nanghihinayang siya sa pagpili niya kay Saul dahil nga sa pagsuway nito at hindi pagsunod sa Panginoong Diyos. Ayon, dahil doon sa kanyang pagsuway na yon, ay nawala sa kanya yung kaharian. Sabi doon, inutusan siya ng Diyos na lipulin ang mga Amalekita, ngunit hindi niya sinunod ang buong utos ng Diyos. Iniligtas niya ang hari ng mga Amalekita na si Haring Agag at ang pinakamagagandang hayop. At sabi pa ni Saul sa kanyang mga tauhan ay dadalhin niya ang mga nasamsam niya na magagandang hayop upang ihandog sa Panginoon. At dinala niya nga ito sa Israel. Nung time na yon, sabi niya, ihahandog niya yun sa Panginoon. Ngunit sinabi ni Samuel, bakit hindi mo sinunod ang utos ng Panginoon? Bakit may naririnig akong mga baka at nag-uunga na mga baka at tupa? Diba? Hindi sinunod lahat ni Saul ang utos ng Panginoon. At nagalit talaga ang Panginoon sa kanya at inalis yung kanyang kaharian. Inalis sa kanya yung paghahari. Yan. At sinabi ni Samuel sa bandang huli, mas mabuti ang pagsunod kaysa sa paghahandog. Diba? Mas mabuti ang pagsunod kaysa sa paghahandog. Kasi, oo nga naman, no? Gusto natin kadalasan sa atin, gusto natin na gumawa or
sundin yung Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Pero yung totoong kadahilanan o yung totoong utos ng Panginoon kung bakit ka naglilingkod ay hindi nasusunod talaga or partially yung pagsunod natin. Meron tayong bagay na gustong sundin, meron tayong bagay na hindi gustong sundin, or meron tayong bagay na ayaw nating alisin doon sa pamumuhay natin. Kaya hindi nakakalugod, hindi nagiging mabangong samyo yung handog natin sa Panginoon kasi hindi tayo 100% or totally na sumusunod sa Panginoon. Meron talagang kaunting partially or na hindi pagsunod na ginawa si Saul. Kaya siya ay kinagalitan ng Panginoon. Dahil sa hindi pagsunod, di ba, minsan ginagawa natin yung mga bagay na yun, mga iniutos sa atin bilang servant ni Lord. Iniutos sa atin yung mga gawain sa church, mga ministry na meron tayo. Pero ma-realize natin na nagiging partially talaga yung pagsunod natin kapag tayo ay gumagawa ng hindi taos sa puso natin or gumagawa tayo ng bagay na hindi pala inutos sa atin ng Panginoon, di ba? Ang ginawa natin, yung gusto natin gawin, di ba? Ganun yung naging kwento ni Saul dito at sabi niya kay Samuel, natakot siya sa mga tauhan niya na magigiting dahil baka siya ay kanilang maaaring siya ay sukuan or maaaring may ibang mangyari kung hindi sinunod ni Saul. Pero mas inisip ni Saul na matakot sa mga tao kaysa sa Panginoong Diyos. Diba? At doon nagkamali si Saul. Ngayon din naman yung pagsuway ni Solomon, di ba? May pagkakapareho sila dito. Solomon ay anak ni David, humingi siya ng karunungan sa Diyos at siya ay naging pinakamatalinong hari. Pinagpala siya ng kayamanan at kapayapaan. Ngunit di ba sa pagtanda niya, okay na eh. Nandun na lahat, nakatayo na yung templo, nakatayo na yung kanyang kaharian, at lahat ng kalaban sa paligid ay meron siyang kapayapaan, di ba? Nagkaroon siya ng kapayapaan dahil sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan kita ng kapayapaan sa iyong buong paghahari kung susundin mo lamang ang lahat ng aking ipinag-uutos, di ba? Kung susunod ka lamang sa Panginoon, hindi ko alisin sa iyo ang kaharian. Yun yung utos ng Panginoon sa kanya, yung sinabi ng Panginoon sa kanya. And ang nangyari, sabi ng Panginoon, ito yung utos ko sa iyo, huwag kang mag-aasawa ng galing sa ibang lahi o ng foreigner. Huwag kang mag-aasawa ng foreigner. Sabi ng mga dayuhang babae. Yun yung ipinagbawal ng Diyos kay Solomon. And nung tumanda na siya, nung malaki na yung kanyang kaharian, doon na siya nag-asawa ng iba't ibang lahi, ng mga foreigner, di ba? And sabihin na natin na nakatulong 'yon sa kanyang paghahari dahil naging kasundo niya yung mga iba't ibang kaharian. Pero sabi nga ng Panginoon, binabalaan na siya ng Panginoon na huwag mag-asawa ng ibang lahi. Dahil ito pala yung mangyayari. Sila pala yung magiging kasangkapan or sila pala yung magiging dahilan ng pagsamba niya sa Diyos-Diyosan. And ginawa ni Solomon, sinuportahan niya yung kanyang mga asawa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga Diyos-Diyosan, kagaya ng mga pagtatayo sa mataas na lungsod. At yun ang naging pagsaway ni Solomon, di ba? Okay na lahat.
nakalatag na yung kanyang kaharian, nakatayo na siya ng templo na gustong itayo ni David. Pero sa kanya, sinabi ng Panginoon na siya ay magtatayo ng templo para sa Diyos. At lahat ng ito ay natupad. Diba? Napakarangyan ni Solomon, napakayaman, at napakatalino din. Dahil pinagkalooban siya ng Panginoon ayon sa kanyang hiniling. Pero, kung iisipin natin, parang nabaliwala lahat. Na parang nasayang lahat yung mga hinandog niya sa Panginoon, yung pagtatayo niya ng templo. Kung isipin natin, parang nasayang, di ba? Pero dahil lamang sa pag-aasawa niya ng ibang lahi, di ba? Nakita natin doon na sumamba na rin siya sa Diyos-Diyosan, mga ibang lahi yung nagtulak sa kanya upang mapalayo sa Panginoon. At sa pagdesisyon niyang yon, paunti-unti lumalayo siya sa Panginoon. Paunti-unti nagdidesisyon siya ng maliliit na bagay pero papalayo sa Panginoon. Ganon din tayo, na nakarelate ako doon sa bagay na yon, na kapag tayo ay hindi na rin nakaka-attend sa church or paunti-unti na rin tayong hindi nagpipray, paunti-unti na rin tayong hindi dumadalo sa mga pagtitipon, at nagkakaroon tayo ng gap doon sa mga Sunday na attendance natin sa church, mga midweek service na meron tayo. Kapag nagkakaroon tayo ng gap sa hindi naman malalim na dahilan, or sabihin na natin may malalim na dahilan, pero alam mo yun, na nababawasan yung araw natin sa bahay ng Panginoon. Diba? At kung hindi tayo palagi nakakapanalangin sa tahanan or sa ating mga sa lugar kung nasaan man tayo, ay nalalayo tayo unti-unti sa Panginoon. Diba? And ayaw naman natin na lumayo yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Ayaw naman natin na lumayo yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. At unti-unti tayong manlamig, unti-unti tayong manghina sa pananampalataya dahil dun sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin. And kahit ako, nakaka-relate ako na kapag dumadating yung time na parang nanghihina ako o parang hindi ko na maintindihan bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam, bakit ang hirap-hirap umattend ulit sa church kung sakaling ako ay nag-absent ng ilang beses, or parang ang hirap ng bumalik, parang ang hirap ng mag-pray ulit. Diba? Parang mapapansin mo dati nagpe-pray ka sa bahay, kasama yung family mo or kasama yung mga kapatid mo, di ba? Nagpe-pray kayo pero parang nawawala yun, di ba? Parang hindi na lagi yun nagagawa. Pero nung time na nagagawa nyo naman ang maayos, nakakasunod kayo sa Panginoon, on fire kayo, and ramdam ko sa sarili ko na yung biyaya ng Panginoon ay nasa sa akin. Nakikita ko sa buhay ko yung mga pagbabago, yung mga bagay na pinagkakaloob sa akin ng Panginoon. Kahit mahirap yung trabaho, nagiging madali. Kahit mahirap yung sitwasyon sa pamilya, yung mga dumarating na problema, pero alam mo, may pinanghawakan ka sa buhay mo. At yun ay ang Panginoon at ang kanyang salita. Pero balik tayo dito sa kwento ng dalawang taong ito na si Saul at si Solomon, di ba? Pareho silang pinagkalooban ng Panginoon ng paghahari. Pareho silang binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. At yung pagkakataong yon ay nasuway. Yung pagkakataong yon ay nagkamali sila. At sinabi nga doon ni Samuel, ni Propeta Samuel, mas kalugod-lugod ba ang mga handog kaysa sa pagsunod? Diba?
doon ko nais bigyan ng diin yung ating ah, aral ngayong umaga. Diba? Mas binibigyan, mas natutuwa ba yung Panginoon sa mga handog natin? Halimbawa, kagaya ni Solomon, nakapaghandog siya sa Panginoon ng templo. 'Di ba? Nakapaghandog siya ng mga, 'di ba, ginto, 'di ba? Kung bibilhin mo 'yun sa panahon ngayon, napaka perang hindi na mabilang 'yun ngayon. Pero mahalaga ba 'yun sa Panginoon kapag hindi ka sumusunod, 'di ba? Nagta-tithes ka nga, nagbibigay ka sa Panginoon, 'di ba? Nagbibigay tayo sa Panginoon, nagta-tithes tayo, pero hindi pala tayo nakakasunod ng maayos. Makikita mo talaga na hindi matutuwa yung Panginoon at mararamdaman mo sa buhay mo yung mga pagbabago na gagawin ng Panginoon. 'Di ba? Kagaya ng ginawa niya dito sa buhay ni Solomon at sa buhay ni Saul. Nawala kay Saul yung kaharian at gayon din kay Solomon, nahati yung kaharian niya after niya na mawala. Naging Israel at Huda kanyang kaharian. And dahil sa desisyon ng dalawang taong ito, dahil sa desisyon na ginawa nila, ay nagkaroon ng malaking pagbabago. And yun din yung desisyon na dapat ay panghawakan natin bilang Kristiyano. Kung tayo ay magdesisyon, dapat tayo ay laging submitted sa Panginoon, di ba? Si Pastor Florence, kung maalala niyo, nag-decide siya na itayo yung ministry. And by that decision, 'di ba? A simple decision sa sarili niya. Siya lang nung una, 'di ba? Pero by that simple decision na ginawa niya, heto tayo ngayon. Malago na tayo ngayon and marami na yung nadagdag sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon at isa tayo doon. And salamat doon sa head pastor natin na nagdesisyon na piliin kahit mahirap yung desisyon na yon, kahit mahirap yung buhay na yon na pinipili niya. Kasi marami naman talagang nag-aalok ng magandang offer. Pero kung ano yung panawagan ng Panginoon, yun yung tayuan natin. Kung ano yung binibigay ng Panginoon, yun yung gustuhin natin gawin. Kasi yun talaga yung magbe-bless sa atin sa buhay natin. And talagang mabilis nga lang talaga yung buhay dito sa lupa, sa mundo. Kasi parang isang iglap lang, lahat mawawala na and magbabago na. At nasaan yung kapakinabangan kung yung buhay natin ay hindi natin nagamit talaga sa Panginoon. Diba? Ito, number 1, hindi sapat na maganda, hindi sapat na maganda lang sa simula, di ba? Hindi sapat na pareho kasi sila nagsimula na maganda pero hindi naging consistent hanggang huli. Nagsimula sila na sumusunod sa Panginoon, na maganda, maayos yung pagsunod nila, pero nagkaroon sila ng pagbagsak sa huli dahil sa hindi pagsunod. Ayun, partial obedience is disobedience, di ba? Sumunod tayo pero meron tayong bagay na hindi sumunod, na hindi sinunod galing sa Panginoon. Disobedience pa rin siya. Diba? Si Saul talaga ay may dinagdag dun sa utos ng Diyos at may binawas, 'di ba, sa kanyang pagsunod. Si Solomon naman, 'di ba? Alam natin na alam niya yung batas, alam niya yung salita ng Diyos. 'Di ba? Pero hindi niya isinabuhay hanggang dulo. Sabi nga doon, 'di ba? Nag-asawa siya ng iba't ibang lahi pero ang sabi ng Panginoon ay huwag mag-aasawa ng ibang lahi. At yun na yung naging lead to destruction niya sa kanyang buhay. Diba? Ang pinakamalaking kaaway ng mga leader tulad natin, tulad ng mga modelo ng church, diba? May sumusunod na sa ating mga bata, diba? Tulad ng mga leader, diba? Ay yung paunti-unti. Ang pinakamalaking kaaway yung paunti-unti. Paunti-unting pagde-decide na hindi umattend. Paunti-unting pagde-decide na nakakalimutan natin ng manalangin.
paunti-unting paglabag, di ba? At hindi agarang pagsisisi. Di ba? Sabi kasi doon, sinaway ni Samuel si Saul na hindi ka sumunod sa Panginoon, ganito yung ginawa mo, ganito yung ginawa mo. Pero ang dinahilan niya, ihahandog ko yun sa Panginoon, kaya ako dinala dito yung mga tupa at mga nasamsam namin. Ihahandog ko yun sa Panginoon, di ba? Pero kung maalala niyo nung narinig yun ni David, na sinabihan din siya ni Samuel, ni Nathan pala, sorry. Sabi ni Nathan, inagaw mo yung ari-arian ng kapitbahay mo na nag-iisang alaga niyang tupa. Inagaw niya yung asawa ni Urias. And nagsisi agad si David na pinunit niya yung kanyang damit at lumuhod sa Panginoon. Nagsisi agad. Pero itong si Saul, di ba, makikita natin na hindi siya nagsisi agad. Sabi niya, parang mas minabuti niya yung paghahandog niya ay yung gagawin niya sa Panginoon. Pero hindi talaga nalugod yung Panginoon. Bagkus nagalit pa siya. Kasi hindi yung 100% yung pagsunod ni Saul sa kanya. Diba? Nakakalungkot na ang ganda ng simula, pero pagdating sa wakas ay hindi pala tayo nakakasunod ng tama. Akala natin maganda yon, akala natin okay yon, pero hindi pala tayo nakakasunod ng tama. Diba? May epekto yon sa ating pamilya. Diba? Yung mga pag-compromise natin, yung mga hindi natin pagsunod, hindi natin pag-attend, may epekto yon sa atin. At gayon din yung pagsunod natin. May epekto yon sa pamilya natin at may epekto yon sa mga susunod pang henerasyon. Diba? Sa mga susunod pa sa atin. Diba? Kung tayo totoong mananampalataya, mga susunod pa sa atin na totoo ding mananampalataya, ay malaki yung epekto ng mga desisyon at pagsunod natin sa Panginoon. Kung tayo sumunod, maganda yung epekto. Kung tayo hindi sumunod, yun yung dapat nating iwasan. Diba? Sabi nga doon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, diba? Lahat ng utos ng Diyos, lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin ay may kabuluhan, diba? Hindi siya basta sinabi lang, hindi siya basta ito yung law, ito yung salita ng Diyos, or sinulat lang na parang kagaya sa Bible, diba, na iniisip ng iba na walang kabuluhan, iniisip ng iba na libro lang yan. Pero ang katotohanan, ito pala yung instruction natin sa mundong ito. Ito pala yung manual natin bago tayo mabuhay sa mundo. Ito pala yung inilagay ng Panginoon na magiging batayan natin ng tamang pamumuhay dito sa mundo. Ayun, di ba? Hindi ka mawawasak dahil mahina ka. Hindi ka mawawasak dahil kulang ka sa talento o sa kaalaman. Mawawasak ka dahil sa maliliit mong pagsuway, or babagsak ka dahil sa mali mong pagpili o pagsunod, diba? Yun yung dapat nating iwasan sa buhay na ito. Yung sumuway sa Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat. Ang ibabahagi ko po sa umagang ito. At magstay pa rin po kayo na mag-tune dito sa susunod na araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagtsatsaga niyo po sa pakikinig ng salita ng Diyos. And God bless you all po. Tayo po ay manalangin bilang pagtatapos. Lord God, marami pong salamat, Panginoon, sa salita na aming pinagsalusaluhan at sa mga bagay na pinarealize mo sa buhay ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging ganapin ang inyong kalooban sa aming buhay. Laging sundin ang inyong utos at salita, Panginoon, sa aming buhay bilang instruction na siyang magtutuwid sa amin sa tamang landas, Lord God. Magdadala sa amin, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon, sa pag-asa, sa buhay na kasiya-siya, Lord God, na galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming gawain sa bawat araw, Panginoon. Gayon din
Sa mga magtatrabaho or aalis, Panginoon, ng bahay, ingatan mo kami, Panginoon, at samahan mo kami palagi, Panginoon, sa buhay na ito. Lord God, magkaroon kami ng kalakasan, ng kalusugan, ng maayos na kaisipan, kagalingan kung may sakit at karamdaman, gayon din sa aming pamilya, mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Yun lamang po. Marami pong salamat at good morning. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag ka't manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mong ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako.
ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa